We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Luan Merondina. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Formal nang nanumpa sa ilang katungdanan ang grupo sa Alayon, pinanguluhan ni Talisay City Mayor-elect Samsam Gulyas. Mga high-rise building o BPO industry tinguha nga mapatukod sa ikaduhang termino ni Gulyas. Ni pasalig usab si Gulyas nga walay paglahugay sa mga department heads. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Gisugdan ang kalihukan sa Santos nga misa o gisunod dayon ang pagpanumpa sa mga nidaog sa election 2022 diha sa syudad sa Talisay. Si Mayor Samsam Gulyas nanumpa atubangan ni Honorable Judge Geraldine Faith Ikong ug ang gibansag ang honest tricycle driver nga si Pedro Sibial, 72 anyos, mao'y nikupot sa Biblia. Si Sibial mao'y nakakita og check kay nga mukantidad og kapin sa tunga sa milyon ka pesos. Nga giuli ra pod sa tag-iya. Mato di Gulyas nga buot niyang ipaabot sa mga Talisaynon nga dili kinahanglang magmayor aron makahimo og kausaban. Number one was you don't have to be city mayor to inspire people. And number two is that the city government of Talisay is not one man. Walay mabuhat ang mayor kung walay busy mayor o walay konseho na mutabang kaniya sa legislative. Ning ikaduha niyang termino gipasalig ni Gulyas nga way mahitabong lahugay sa mga department heads ug way mga job order employees nga mataktak. Tinguhaw sab nini nga subling mabalik ang buhatan sa aksyon agad sa kabarangayan kun pagpadala sa mga serbisyo sa City Hall diha mismo sa barangay. Bukas usab siya sa katukuran sa mga high-rise building ug pagbuka sa call center industry sa Dakbayan. We're trying to partner with TESDA for call centers na mga courses. Then gwapo unta kung nanay call center courses ang TESDA, natay call center na mo directly mo hire nila diri. Namang gyud mga tao na moari sa City Hall mga igtabang. I think one take for example na sila ipa-change name kada mga registrar mo gini pinaka-importante. So ang ato na lang makasave sila sa mga gastuhonon, City Hall na mo duol nila. Si Gulyas maoy nipapanumpa ni Vice Mayor-elect Richard Francis Choi Aznar ug sa mga konsehalis nga sila si Ferdy Rabaya, Fe Elanan, Rodi Cabigas, Maning Cabriana, Rocky Bas, Eduardo Gulyas III, Gail Restauro, Lito Bacaltus, Lister Daan, ug Danny Caballero. Uba ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Presyo sa manok sa merkado sa karbon ni saka tungod sa kanhit sa supply. Stable na hinon ang presyo sa kaning baboy ug ang mga lamas. Anong report? Gikan sa 170 pesos kada kilo, nahimo ng 195 pesos ang kilo sa tinibuok nga karning manok. Apan mo kapin sa 200 pesos kung parti-partihon sama sa paa ug pako. Matod sa mga negosyante nga nihit kaayo ang supply ug mahal sabdaan ang presyo gikan sa ilang mga supplier. Busa na pag-usab sila sa pagpaaumento.
Nakasabot ra hinuon ang ilang mga suki kay matud pa nagumikan kini sa pagtaas sa presyo sa gasolina. Dili pa stable sir kay inihit ang stock. Umantay mahimo okay ra gid sir. Normal akasabot ra sir eh. Panahon. Samtang ang presyo sa kaning baboy 290 ngadto na sa 300 pesos ang kilo. Adunay igong supply hinungdan nga stable na kuno ang presyo nini. O naaman sir, mingaw lang gid mi. Kanag yung maabot ng alas 12 sir, grabe, iya lamig pangatulog. Amo na lang in town sir nga, i-ice, i-freezer na mo, dayon para suriso niya. Alkansi na gid taon kay lagi mi sir. Ang lamas, adunay taas, adunay say ubos ang presyo, apan adunay igong supply. Ang sibuyas, 90 pesos ang kilo, ahos, usa ka gatos ang kilo, kamatis, 50 pesos ang kilo, at sal, 150 pesos ang kilo, ug ang luya, 60 pesos ang matag kilo. Okay lagi hapon sir, nisaka gamay, nasa nios-osod. Bawi-bawi lang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Duha ka mga lalaking duwan sa motorsiklo patay, human na dasmagan sa gikasugat nga bus. Nahitabo kini sa National Road sa Barangay Dungguan, Dakbayan sa Danao. Naila ang mga nakalas nga sila si Christian Warren Perez Bendanya, 35 anyos, ug Jeffy Navales, 37 anyos. Samtang gitanggong na sa bilangguan ang driver sa bus nga si Ranilo de la Cruz Miscala, 28 anyos. Nasayran nga gikan na masul ang duha ug dihang mupauli na ilang nasugatan ang bus nga midasmag kanila. Base sa pasiunang pakisusi sa kapulisan sa Danao, ang driver sa bus maoy sad-an. Sanglit mi-encroach o milapas na kini sa agi-agian sa motorsiklo. Apan gipadayag sa driver nga wala siya kakita sa motorsiklo sa mga biktima. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide o damage to property ang giandam nga mga kaso nga ipasaka batok sa driver sa bus. Misaka na ang kumpirmadong mga kaso sa dengue nga natala sa Mandawi City karong tuiga. Maong gipalapdan na ang mga kalihukan pagpakigbatok nining maong sakit. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes lan, tungod sa nagkadaghan nga kaso sa dengue sa Mandawi, mas palapdan pa kini ilang gubat nga ilusad. Alarming kun mahulagway ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Mandawi City karong panahona. Sa labing uwahing tala, naabot na sa 365 ang mga kumpirmadong kaso, taas kaayo itandi sa miaging tuig. Tungod niini, mimando si Mayor Jonas Cortez nga pahingusgan ang tanang lakang nga gihimo sa kabaranggayan. Labi na ang clean-up drive aron masigurong limpyo ang palibot ug mahipos ang mga posibleng itluganan sa lamok. Gitap sa syudad ang kabaranggayan ug lain-laing sektor aron maoy mangunay og limpyo sa ilang tagsa-tagsa nga mga lugar. Natay mga purok leaders atong gikuan kay nagsige na tag kuan sa mga kabaranggayan sa clean up mo nang panawagan sa atong mga kaigsoonang Mandawihanon nga kaning sa especially sa kanang mga stagnant waters. Gipahibaw usab sa City Health Department nga na-activate na ang tanang Barangay Dengue Brigade sa Mandawi. Sila ang gitahasan sa pag-survey sa kabalayan, labi na mataghuman nga dunay makumpirmar nga kaso sa dengue. Sagad ang mga ospital may mukuha sa datos ug mo report sa syudad sa mga kumpirmado nga kaso. Once makadawat na sa data, ato na dayon ang atong dengue brigade per barangay na ataana. So mato na ta dito, look for the patient and then look for causes sa household or sa neighborhood kung asa gyud ang breeding grounds. Nanawagan ang mayor sa katawhan nga mohimo og mga lakang aron dili mo grabe pa kining mga kaso sa makamatay nga sakit. Magbantay gid, magmatngon. Mao na atong gikuan ron sa City Health atong marching order nga to do everything na unsay atong kuan nga paubsan taning kaso. Subay ni ining ilang gihingusgan nga game plan lan ang pagtap sa lain-lain nga mga sektor sa katilingban sa lain-lain nga mga grupo aron sila sab ang muedukar sa ilang mga katagi-barangay sa kabahin gyud ining pagpanglimpyo sa palibot ka importante batok ni ining makamatay nga lamok. Lan? Daghang salamat Nico Serino.
Suportado ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang optional mask policy sa lalawigan sa Sugbo. Apan sa Mandawi, magtigom pa ang mga opisyales sa lakang nga sagupon kabahin niini. Ang report ni Nico Sereno. Walay nakitang problema si Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa iimplementar nga optional mask policy sa lalawigan sa Sugbo. Matud sa mayor, kaysa mga open ug well-ventilated spaces man kini, mamahimong dili magmask. Personally, nanaog masagyod ang cases, no? Wa ko'y problema anang kang governor ng ordinance kay og outdoor lang. Apan sa bahin sa Mandawi, nga usa ka highly urbanized city, muagi pa og proseso kung bag-uhon ang ilang naandan nga palisiya sa mandatory nga pagsulob og face mask. Matud ni Cortez, makigtagbo pa una siya sa local health board sa syudad. Sa Mandawi City, ang mask policy pinasikad sa usa ka ordinansa nga gipasar sa City Council. Naglatid kini og multa sa mga dili magsulob og mask sa mga pampubliko nga lugar. Matud sa mayor, istudyuhan nila ang mga datos una pa makadesisyon. I-convene na mo ang local health board, among i-discuss, then we will mukuan mi sa media kung sa ikuan gid sa stand sa Dakbayas, Mandawi. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Padayon ang pagsaka sa mga nadaptan sa sakit nga dengue sa Dakbayan sa Talisay. Nining Hunyo lang dulan sa 20 na ang natalang kaso ug usa ang namatay. Anang report ni Femari Dumabok. Mao nagitugan ni Talisay City Health Officer Dr. Lino Alanzado. Maong kada adlaw 5 ngadto sa unom ka mga lugar ang ilang gimisting. Usa sa ilang gitutukan maong Barangay Biasong ug Barangay Campo 4. Matud ni Alanzado sa Barangay Biasong natala ang kaduhang namatay tungod sa dengue ning tuiga. Katong ganina nga among gilakaw dito sa Biasong, auto stay supposed to be considered nga second death sa Talisay. 7-year-old child admit siya og June 8 sa Talisay District Hospital. Then positive siya for dengue nga gihara pa siya karon. So nag-wait pa sa sa official pero ang laboratory points out na positive siya for dengue. Si Barangay Biasong Kapitan Rinaldo Bas nitugad nga base sa nakuhang data sa ilang BHW upat ang ilang kaso sa dengue. Apan gisubay pa nila ang ubang mga gikatahong nadala sa tambalanan. Giangkon sa kapitan nga ang wala pagpanglimpyo sa komunidad ang problema. Tungod niini gibalik nila ang tinabangay nga pagpanglimpyo matag Sabado. Gani karon sa sitio Mayay, sa yan sitio, no? Sa Porok. Oh. Doon na gani reduhan na dinggi niya. Pag ipaadto sa akong mga BHW, pertig yung hugawa, amo silang i-encourage yung manlimpyo niya, magpaaso bito kada 4 o'clock. Samtang dugang ni Doc Alanzado nga halos tanang barangay ng ilang napahigayunan og misting aron kapugngan ang pagsaka sa kasos sa dengue. Uban ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Computerization sa Barangay Apas, dako kayo og tabang sa paghanay sa record, ilabi na sa ayuda ug isyu sa panglawas. Barangay Apas mo'y unang nakapatuman ni ini. Sayro nato ang detalye, pinaagi ni ining report. Pinaagi sa abag sa teknolohiya sa usa ka universidad nahatagan og gahom ang Barangay Apas sa paghanay sa ilang records. Kini pinaagi sa ilang computerization program diin automatic na nga malahi ang angayan ug dili angayan nga mabutang sa files. Lakip nini ang mga recipients sa mga ayuda nga malikayan nga kadtong mga namatay nga makaklaim pa. Gihangop kini sa barangay. Dako kining tabang namo kay ngano dili na mi mag ingon nga unsay ko sa pasyente maglista pa so computerized na niya magkakuha sa mig detalye sa tanan taga barangay kung sa nature sa imong skill pwede sa no mind code. Samtang gihulagwan ni Dr. Jeffrey Ibones nga mapasayon ang transaksyon sa barangay ngadto sa ilang buhatan sa record sa mga nagkinahanglan ug sa mga health services ilabi na sa kaso sa dengue. Nang hinaot siya nga
Mapalapdan pa sa ubang barangay ang maong programa. Importante kinisanan kaya ang lumulupyo sa usa ka lugar ato na gyud silang mahibawaan kung asa sila napita, pila ka buok ang babae, pila ka buok ang lalaki. For example, sa COVID or sa dengue, makibaw ta kung pila ka buok ang gidengge, pila ka buok ang naay sakit. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Wanay kinabuhi ang 47 anyos nga babay dihang nabangalan nga naglutaw-lutaw daplin sa baybayon sa sitio Bukana, Barangay Poblasyon, Gihulngan City, Negros Oriental. Way sapot ang babay dihang napalgan kini sa mga mangingisda. Ang patayng lawas sa biktima kansang pangan gitago sa kapulisan, gidasa Gihulngan District Hospital alang sa post-mortem exam. Ang taho sa kapulisan nagkanayon nga sa wa pahipalgi ang patayng lawas sa babay, milakaw kini nga wa mananghid. Isusi pa kung giamong-amungan ba ang biktima una gilumsan sa wa pa mailhing mga suspitsado o aksidenteng nalumos kini. Nasairan nga ang biktima minyo o gidudahang may sakit sa pangisip. Pipila sa mga trabahante sa Talisay, imbis magsakyanan og motor, nipalit na lang og bike. Samtang Talisay City Police nihimog mga pamaagi, maka-minimize sa paggamit sa gasolina. Ang report ni Femari Dumabo. Kun kaniadto halos tibok oras nga nagroving nga patrol car sa Talisay City Police. Karon magbutang sila og pulis nga naka-standby sa strategic area, kun standby point area aron maoy mo responde kun adunay alarma. Aduna usab sila random schedule sa pagroving sa pipila ka mga dapit aron dili makahigay ng mga adunay daotang tinguha. Susama niining buhaton sa ilang motorcycle cup. We are lucky for the support of the PNP and a very supportive LGU, but despite we are finding ways na we can maximize our police presence, but minimizing the use of gasoline. No? Ang Talisay City Police makagamit og dili momino sa 50 litro nga gasolina matag semana alang sa dili moubos sa napulo nila ka mga roving cars ug motorcycle. Dugang ni Caballes, ang masingos ganila karon maong komunikasyon ug pakig-alayon sa ilang mga force multiplier. Coordination nga if na mga areas nga dili maabot gid sa atong mga patrol cars, natay mga barangay tunnels nga mo sila na ang roving sa area. Samtang naiuban nga mga trabahante nga mas nipili nga mupalit na lang og bisikleta aron mooy magamit sa pag-duty imbis nga magmotor o magsakyanan aron makadaginot sa gasolina. So akong buhaton ron para makasave ko gasolina, naamo ko'y bike. So magbike na lang ko. Oh, say. Asa man ka na pa doon ka magbike? Sili sa trabaho ana sa kana ko yaduan kana mga duol ra. Samtang kining Talisaynon nga nagtrabaho sa Cebu City nitugan nga niadtong Mayo, dihang nagtungtong na sa 80 pesos ang presyo sa petrolyo. Nipalit na siya og bike. Alang kaniya, dili lang siya nakadaginot sa kwarta, kundi nakalikay na siya sa traffic ug naka-exercise pa. Motor ko sa una. Dayon sir, unsa imong pamaagi sa ito? Naka-feel jud ka sa grabe pong pagtaas sa presyo? Kay kung pagtaas atong presyo good, murag dako na kay hapit na gatos. Motong naipatalan jud kog bike. Ang motor gistanan ba las balay. Mahal naman kayo. Niadtong Hunyo 14 ni usbaw na usab ang presyo sa petrolyo, diin kapin sa 2 pesos ang dugang sa gasolina, kapin 4 pesos alang sa diesel o kapin usab sa 4 pesos sa kerosene. Gani sagad sa presyo sa mga produktong petrolyo nagtungtong na sa 90 pesos matag litro. Uban ni Jun Sulon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Wala matarog si Cebu Governor Gwen Garcia sa ultimatum sa Department of Interior and Local Government kung DILG. Kinikalabot sa pagpausab sa napanday nga provincial ordinance o optional o kining rationalizing sa pagsulob og face mask sa mga open o well-ventilated areas. Ano ang report?
Kutob lang karong weekend ang ultimatum nga gihatag ni DILG Secretary Eduardo Anyo sa Cebu Provincial Government aron pag-rectify o pag-usab sa napanday nga ordinansa. Kini mao ang pag-rationalize o optional nga pagsulob og face mask sa open spaces. Apan gibarugan sa Kapitolyo nga nahasubay sa balaod ang ilang gihimo. Ang mga naglibog katuman tingaling wa nakahibawog unsay atong kahimtang diri. Unya magbuot-buot kung unsay atong buhaton nga di ra ba mga Subuanon. I think it's very clear. Unless the Provincial Ordinance 2022-3 is declared illegal or ultra vires by a proper court of law, not by the Secretary of the outgoing Secretary of the Interior, by a proper court of law, not by the IATF, not even by the President, as has been very clearly presented. So here in the province of Cebu, the ordinance that rationalizes the use of face masks stands. Gidugang sa gobernador nga adunay basihan ang iyang EO number 16 ug ang Provincial Ordinance 2022-3. Una nang mibahad sa Secretary Anyo nga mohimog legal action kung magmagahi ang kagamahan ng probinsyal. Gawa sa mga sakop sa Hunta Probinsyal, nihatag usab og suporta ang League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter nga adunay 44 ka mga miyembrong lungsod, apil na ang Philippine Councilors League sa lalawigan. The Cebu Provincial Government continues to stand by the rule of law. All of our actions are supported by clear law passed by Congress. The Local Government Code is the enabling law of the constitutional mandate of local autonomy. Gi-question sa gobernador ang pagukod sa DILG sa gipatuman ini nga pag-rationalize sa pagsulob og face mask. Gani ang mismong dako sa PNP. Wala man kuno motuman sa pagsulob og face mask matod sa gobernador. Ato siyang press con iyang gipakita ang mahulagway diin wala mag-face mask silang Secretary Anyo ug ang OIC PNP Chief Danao. But I am seeing General Vicente Danao inside an air-conditioned closed environment, presenting the SUV owner in this SUV owner drama, not wearing a mask. Well, the mother, the father, the son, and who else, the SUV barangay, were all wearing masks. So, is that in consonance with the IATF guidelines or does that only apply to ordinary people? Gidugang sa gobernador nga adunay mahigayon nga gihulga siya ni Secretary Anyo tungod sa mga gipagawas niya nga mga EO nga wala kuno mahasubay sa mando sa DILG. Kauban si Philip Patricio ug Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Lumad nga taga Sambuan, Cebu nakalangkat sa ikanapulo nga pwesto sa Nurse Licensure Exam 2022. Lucky charm sa iyang kalampusan, iyang ipaambit kanato. Dungan tang sayran kini pinaagi sa bida ka nga istorya ni Mark Reggie Abella. Laing Sugboanon gikan sa Sambuan Probinsya sa Cebu ang nanghaod sa bag-o lang nga gipagawas nga resulta sa PRC sa Nurse Licensure Exam 2022. Sa passing rate nga 87.84%, nalakip si Kiara Haitana Bingaan sa top 10 sa maong pasulit. Si Kiara, produkto sa Negros Oriental State University sa Dakbayan sa Dumaguete. Asoy ni Kiara nga sama sa ubang mga mikuha og licensure examination at doon na usab siya totoo nga gibuhat atol sa pasulit. Nag-visit iglesia ko, dato Migsimala, kang Archbishop Kamomot sa Karkar, then Birhen sa Regla. Then katong pencils nga among gigamit is top-notcher sad ang nagtahal ato. Gawas ni ini, wa usab niya kalimti ang pagbisita iglesia. Apan, kung aduna may naghatag og suwerte kaniya, kini mao yang lucky charm ang iyang anak nga kaluha. Sila si Daniel Margaret og Daniel Henriette Bingaan, 11 anyos. Isip usa ka single mom, sa panahon nga siya kapuyon og daw mawagtangan og paglaom, ang iyang kaluha ang naghatag kaniya og kusog. I'm thankful jud nga kanang naabot sila sa akong life bitaw kay
kanang sila may naghatag og direction kay sa una wala ra man baliwara baka nang okay ra og maka unsay naa na karon kay sila akong inspiration nga i-pursue na ko akong dreams, then sila akong inspiration nga kanang strive harder sa akong life kay para nila man ang akong gipangbuhat karon. Ang storya sa kalampusan ni Kiara nagpahinumdum kanato mga kapuso nga walay imposible kung ikaw man ning kamot. Kauban si Clans Gabutin, ako si Marco Jabelia. Balitang Bisdak. Moabot sa 72 ka mga gagmayng patigayon sa dakbayan sa Talisay ang nisalmot sa 11 Talisay City Trade Fair. Paagi kini sa pag-promote pa sa mga negosyo sa syudad ug mga silingang lugar. Ani ang report ni Femari Dumabo. Susang magga-fiesta sa gawas nga bahin sa Talisay City Hall ning adlaw kay ang plaza na puno nining mga tent. Nagpaanindotay sila sa pag-display sa ilang mga produkto nga pwedeng kapilian sa mga mamalitay. Dunay mga pagkaon sama sa fast foods, sugba-sugba o guban pa. Nanaasay na kaniyang klase sa mainom. Kung gusto kag technology and services, imo sa bakita dinhi. Ug duna sa balikyang mga sapot. Susama lang nga naa ka sa mall apan open space lang. Nakita nato no sa kadalanan o bisa sa tamato, murag normal naman jud. Wala lang jud official statement ba na unsa man jud ta, normal na jud ta, pwede na tang mo normal, no? So atong tema diri sa ato ang Talisay Trade Fair is the way back to normal. Kita mga negosyante ato ipakita na we need to go back to normal, no? Ang trade fair molungtad hangtod karong Domingo diin matag gabi adunay kalingawan sama sa motukar nga mga banda ug daghan pa. Samtang sa laing bahin ang Pangulo sa TCCI uyon sa gipagawas nga kamanduan ni Gobernador Gwendolyn Garcia alang sa optional nga pagsulod og face mask sa mga open space ug well-ventilated place. We as business owners, we lean more on the practical side of the issue, no? As I speak to you now, makoy mask, and you are wearing mask, and that is your option. Uban ni Jun Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. 20 milyones pesos nga pondo gitagana sa Mandaue City Government aron ipaayom-ayom sa nangagubang school buildings human sa pag-igo sa bagyong Odette apan kuwang pagkuno kini nga kwartay tandi sa kinatibuk-ang Tanyos. Ang report ni Nico Serino. 20 milyones pesos ang giaprubahan nga gahin sa local school board sa Mandaue City alang sa mga school repairs. Ang pondo gikan sa Special Education Fund sa syudad ug itagana alang sa pag-ayom-ayom sa mga nangaguba nga classrooms o school buildings tungod ni bagyong Odette. Hangtod karon makita pa sa mga eskwelahan sa Mandaue ang epekto sa bagyo kundiin pipila sa mga edipisyo ang grabeng naapektuhan. Aminado hinuon ng chairman sa Committee on Education nga kuwang ra ang maong pondo sa tanan nga mga trabahoon. Maong nanawagan sab sila sa Department of Education. Ang 20 million pesos we're making it sufficient pero sa tinud-an na ilang kuwang yun na. We need the help of DepEd National also. That's just budget coming from the city. Sa estimate nga gihatag, moabot sa 60 million ang gikinahanglan sa school repair sa syudad, maong magkinahanglan sila og dugang abag. Target sa mga otoridad nga matrabaho na ang mga eskwelahan alang sab sa pagbukas sa bag-o nga school year. List were submitted by DepEd through our local school board and then they identified which of the following schools na pila ang amount. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. GMA Kapuso Foundation ng apod-apod ug hinabang sa mga nasunugan sa Barangay Punta Princesa ning Dakbayan sa Subo. Ani ang report. Dili mo minos sa 5 ka mga sityo ang naugdaw sa sunog sa Barangay Punta Princesa ni adtong Sabado. Daghang mga tawo ang nawadaan sa ilang kabtangan o panginabuhian diin tapot lawas ra ang nadala tungod sa kakusog sa sunog. Temporaryo silang gipahiluna sa eskwelahan sa barangay. Tungod sa panginhanglan sa mga nabiktima sa sunog, ang GMA Kapuso Foundation mihimo dayon og relief operation. Kaabag ang masakop sa Visayas Command sa Armed Forces of the Philippines, gidala nila ang mga relief goods sa mga nasunugan. Dulaan sa 1,000 ka mga relief goods ang gipang-apod-apod sa GMA Kapuso Foundation.
Dunay sulod kining kinilong bugas, dilata ug noodles. Ang Jeme Kapuso Foundation ang nag-initiate ani, and of course naatay kauban karon ang Visayas Command sa Philippine Army and also ang Philippine Navy ang ato ang in charge sa transportation and also sa manpower nga naghakot sa mga goods dire. So daghan kayong salamat nila. Ginagmay man apan alang sa mga nasunugan, dako na kaay kinig matabang kanila. Salamat. Salamat. Teresa de la Serna. Salamat lang sa GMA. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. 37 anyos nga lalaki gidakop sa mga otoridad sa barangay human pasanginling ng molestya ug babay. Dinhi nasikop sa mga tanod sa barangay ug gidala kini sa barangay hall. Makita sa video nga mibati og kalagot ang mga tawo hinungdan nga dadapatan siya. Sa laing kaso gitumbok usab siya nga nanghulga sa kanhi kapuyo nga ipakatap ang ilang sex video kun dili makigbalik kaniya. Gibuwagan siya sa kanhi kapuyo tungod sa dili maayong taras sa sospek. Hugot nga gipanghimakak sa sospek ang pasangil. Apan giangko niya nga napriso na siya kaniadto sa laing kaso sa domestic violence. Gitugyan siya sa mga tanod ngadto sa kapulisan alang sa pagsangat og kaso. Nakuha gikan kaniya ang cellphone nga gituhuang adunay laway nga video. Insulti ko na pero wa ko subuhat. Aw naan man minduha pero wa man ako nag-isip kay bawo magyud sila nga ako na nang gidelete. Tole ilang relasyon maguyab sila. Niya ang babae gusto na mo kala sa iya. Karon giingnan siya sa lalaki nga just in case nga magbuwag ta ako ning ipagawa sa atong sex scandal. Niya karon do na say na-contact ang father nga do na say tumboy o minor nga mausad iyang gibuhaton og laway ba. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Karong adlaw gisaulog ang ika-61 katuig nga charter anniversary sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mahinsya sa gamahanan o pribadong sektor gipasidunggan tungod sa ilang natampo aron makabalik ang dakbayan sa naandan. Ano ang report? Human sa duha ka tuig nga yanong kasaulugan sa Charter Day sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong tuiga human mapaubos ang dakbayan sa Alert Level 1 gibalik ang kasaulugan. Nagkalain-laing buhatan sa City Hall ug sa nasudnong buhatan lakip sa may paso sa atubangan aron mapasalamatan ang ilang natampo aron makabalik ang dakbayan human sa COVID-19 ug sa bagyong Odette. Sa iyang mensahe sa kasaulugan, gipalanog ni Mayor Junard Ahong Chan ang iyang pasalamat human makabarug ang dakbayan gikan sa pagkalukapa nunot sa COVID-19 ug sa bagyong Odette. Karon matod sa mayor, mibalik na ang turismo ug ang patigayon sa dakbayan nga maoy nagpatuyok sa ekonomiya niini. Gipasidunggan usab sa mayor ang 7 ka mga retirees nga nahimong kawani sa City Hall sulod na sa pipila ka dekada. Human sa programa, gisunod usab ang pag-ila sa nahimo sa mga ahensya sa City Hall aron makabangon pagbalik gikan sa bagyong Odette. Lakip sa gipasidunggan si City Administrator Danilo Almendras, City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Health Office. Gipasidunggan usab ang kapulisan, Bureau of Jail Management and Penology ug ang Armadong Kusog sa Pilipinas. Giila usab ang mga nahimo sa mga pribadong sektor nga may paggamit sa ilang mga kahimanan aron paglimpyo sa kadalanan ug paghakot gikan sa mga natumbang nga punuan sa kahoy. Gidawat usab ni Mayor San Shimura sa lungsod sa Daan Bantayan ang pasidungog human niini gipagamit ang mga ekipo ug ang iyang mga personnel aron moabag sa rehabilitasyon sa dakbayan. Uban ni Philip Patricio ug Clans Gabutin, Luan Merondina. Balitang Bisdak. Arita mga kapuso sa di kahinamang update sa Season 97 NCAA Women's Volleyball. Nag-abot karong adlaw sa court ang Jose Rizal University Lady Bombers ug Emilio Aguinaldo College Lady Generals.
Na-sweep sa JRU ang tibuok game. Apan sa pagsugod pa lang sa first set, kulbahinam nga nagpakita sa ilang labok ang mga players. Apan natapos kini pabor sa Bombers sa score nga 26-24. Samtang sa second ug third sets, padayon kining gidominar sa JRU. Gumikan sa maong kadaugan, 2-0 na ang standing sa JRU susama sa defending champion nga Arellano University. Samtang sa ikaduhang game karong hapon, napuno usab og aksyon ang panagharong sa Letran Lady Knights ug Perpetual Lady Altas. Sa mga puntos nga 25-24, 25-18 ug 25-19 nakuha sa University of Perpetual Health System Delta ang ilang unang kadaugan sa season karon sa torneo. Tungod sa resulta sa game, naghupot na ang Perpetual Lady Altas og 1-1 record. Alang sa dugang aksyon, pinaagi sa panagsangka sa labing maayong volleyball teams at ang mga kapuso ang NCAA Season 97 telecast sa GTV. Pagduaw sa mga sakop sa LGBTQ+ sa ilang mga kagrupo nga persons deprived of liberty sud sa BJMP Maghaway Talisay City ang highlight sa mga kalihukan sa LGBTQ sa syudad karon sa pagtimaan sa Pride Month. Ani ang report ni Femari Dumabo. Matod sa Pangulo sa United Talisaynon LGBTQ+ Federation, Antonio Buaya Jr., nga nasabutan sa grupo nga mas mayong hatagan og pagtagad ang mga PDL nilang kagrupo. Nayuban kanila nga wala nagyud duawa sa ilang mga kabanay. Bisan kun niadtong Nobyembre pa sa niaging tuig gibuksan ang pasilidad sa BJMP Maghaway alang sa mga dalaw. Adunay kapin sa 30 ka mga sakop sa LGBTQ+ ang BJMP Talisay. Maghatag ni og toiletries ilahan para nila kay kung wala pa yung mga kuan nila, mga family nga duaw nila, kami pa mo duaw para nila. So on the 26 magsugod jud mi og mass. Then after sa mass, diha magsugod ang among Pride Walk. Ang maong outreach program pipila lang sa ilang nahimo sa pagsugod sa pandemya. And then nanghatag pud mi mga food. Then sa kada barangay, sa federation, mo to maghatag mi og mga lugaw, pagpakaon mi og mga kuan sa mga bata. We want to be productive members of society to change the stigma that people already place us in a box and a stereotype nga basta LGBT gwapa pageant. Tinuod na mga gwapa gyud mi tanan, mga pageantera kasagaran. Pero there is more to us. Niduaw sila sa buhatan ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas aron ipahibaw ang ilang mga programa. Matod sa mayor nga giila og gihatagan sa gobyerno og dakong bili ang komunidad sa LGBTQ+. For me, the LGBT community has really shown that they can be active citizens in our country, active citizens in our LGU, and the role of government is to give them the chance to promote themselves. Uba ni June Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Kadaugan sa usa ka sugbanong wrestler nga milangkat og silver medal sa SEA Games 2022 gihalad ngadto siyang mag-inahan. Andam usab siya magpakalig-on isip usa sa mga sakop sa armadong kusog alang sa kaluwasan sa atong nasod. Ato siyang ilailahon pinaagi sa report ni Mark Reggie Abella. Go! Finish! Tanang amahan, buhato ng tanan, aron lang mahatagan og hayag nga kaugmaon ang ilang mga anak. Sama na lang sa sakripisyo nga gibuhat nining usa ka amahang atleta og sundao nga si Ronel Tubog, 29 anyos, lumad nga taga Olango Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sama ni Lapu-Lapu, aduna siya susamang kusog ug kaisog, ilabi na sa natad sa wrestling, din pipila na ka mga wrestler sa ubang nasod ang iyang gipatumba. Matag kadaugan nga iyang maangkon, iya kinigihalad sa iyang mag-inahan. Sama na lang sa nilabayang SEA Games 2022 nga gipahigayon didto sa nasod sa Vietnam, din midaog siya og silver medal. Malipayon kayo kung kauban ko sa mga atleta nga nagdala og pride sa atong nasod nga magdula og wrestling. Malipayon kayo kung apil ko nila nga nidula para magdala og honor sa ato ang nasod. Human mihatag og dungog og garbo alang sa atong nasod, mobalik na usab siya pagserbisyo isip usa ka sundao. Risgo man ang iyang trabaho, apan paagi niya kini aron isiguro nga luwas ang atong nasod, ilabi na ang iyang mag-inahan. Busa sa tanang amahan og nagpakamahan sa ilang mga anak, saludo kami kaninyo mga kapuso. Og tugoti kami sa pag-ingon, Advance Happy Father's Day. Kauban si Clans Kabutin, ako si Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.
Nagpabiling ubos ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo, apan padayong giauhag sa Cebu City Health Department ang katawhan sa pag-amping. Ani ang report. Sa record sa Emergency Operations Center, adunay 68 ka mga aktibong kaso sa COVID sa Cebu City. Kagahapon nakatala og 8 ka kaso, mas ubos sa 15 ni atong nakalabayng adlaw. Bisan pa man og adunay mga bagong kaso gihulagway sa Cebu City Health Department nga dili kini alarming. Ang mga bagong kaso mild symptom lang ang nabatyagan. Diin ang uban nag-home isolate samtang ang uban anaa sa quarantine facility. Ang ato ang Cebu City Health Department ang EOC no. Gatong CCQC anda man gyud ta ato man natawag tanga ato ang TTMF para gyud simbako ug musaka natay kabutangan nila. Samtang kutob karong adlaw na lang ang tulo ka vaccination sites kay sirada na kini tungod sa kanihit sa mga nagpabakuna. Hingusgan usab sa kagamhanan sa Cebu City ang pagpanuktok sa kabalayan aron maabot ang bakuna. Despite niubos na itong kaso, despite nga open ang atong mga businesses, di gyapon ta mo kumpiyansa sama sa gingon ni Sir Mike Rama, kinanglan gawas no natabat amping lang kita kanunay. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. Kanhi flight attendant nga half Cebuano ug half Jordanian ang napiling bagong Mr. Supranational Philippines 2022. Siya si Raed Alzgayer, kansang inahan taga Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Raed ang ipadala sa nasod sa Poland karong July 16. Diin iyang makatigi ang 36 ka mga delegado gikan sa laing-laing nasod. Sa iyang pagsalmot sa maong kompetisyon, tinguha niya nga mapalanog ang iyang advokasya kabahin sa bullying. Aminado siyang duol kini sa iyang kasing-kasing kay siya mismo biktima usab sa bullying kaniadto. Busa aduna siya'y tambag sa mga kabatan-unan. Always follow your dreams, follow your heart desires. Never give up on your dreams, and do not let people dictate what they want for you. But you have to choose what you want for yourself, okay? At the end, it's your life, it's your happiness, okay? When you grow older, at least you realize that wala kay hang up sa buhay, but you happy you did what you really wanted in your life. And that's what I want to teach people. I want to advise, inspire people with my story. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasa gawasan nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Luan Merondina. Ugikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Alan Domingo. Maayong hapon mga kapuso.